talaga na dito tayo titira? Pansamantala lang daw. At naniwala ka naman. Lagi ka na lang nagpapauto sa mga walang kwenta nating kamag-anak. Kaya ka laging inaapi. Kasi nagpapaapi ka. Eh, nakakita ko kasi na nasasaktan din si Lola Benita. Nahihirapan din siya kapag nakikita niya yung ginagawa sa atin. Kaya pumayag na lang ako. Di mo man lang pinaglalaban ang karapatan mo. Luna, isa ka naman din sagrado. Ayoko lang naman ng gulo. Saan ka pupunta? Ayoko dito. Doon ako sa mansyon. Pero hindi pwede. Baka makita ka ni Donita. Nakakadiri dito. Ang baho-baho. Ang dumi-dumi. Ano ako? Daga na ikukulong nila sa bodega? Hindi. Isa din ako sagrado at karapatan ko sa mansyon. Luna, huwag ka nang umiyak. Ano kasi, nalulungkot pa rin ako. Pakiramdam ko mag-isa lang ako. Pinabayaan ka na ng kakambal mo. Alam mo ba, kanina tinawag ko siya para tulungan ka habang sinasaktan ka ng tiyahin mo. Pero ayaw ka niyang lapitan. Nagbago na talaga siya. Hindi niya na ako kinakampihan ngayon. Imbes na ipagtanggol niya ako, pinapagilitan pa niya ako. Nangako pa naman siya dati. Hindi, Luna, hindi ka okay. Tignan mo, ang dami mong pasa dahil sa akin. Yun nga ang dahilan kung bakit gusto ko na maging tao eh. Para hindi mo na kailangan apuin lahat ng mga kasalanan ko. Para hindi ka na saktan nila. Kasi pag naging tao na ako, hindi ka nila sisisihin kapag ginantihan ko sila. Pag naging tao na ako, wala na pwedeng manakit sa'yo. Promise ko yan. Sinabi niya pala yun. Nangako siya pero hindi naman niya tinupad. Siguro may sariling dahilan talaga si Celestina. Nakakalungkot ng isipin. Kasi imbes na mapalapit siya sa akin, ngayon na tao na siya, lalo siyang lumalayo. Lumulubog ng araw, Luna. Ilang sandali na lang. Babalik na naman ang anino sa'yo ni Celestina. Iiba na naman yung anyo niya. Tapos iiwanan na naman niya ako.